Napaimbisigahan umano ng Gatchalian Block sa Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ang pinsalang iniwan na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layunin nitong matukoy kung may irregularidad sa konstruksyon ng mga nasirang infrastruktura. Si Sheena Torno sa balita. Tumungo sa Mindanao sina Senate Pro Tempore Win Gatchalian kasama sina Senators Mig Zubiri, JV Ejercito at Erwin Tulfo. Ito'y upang alamin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Ikinalulungkot raw ni Gatchalian ang matinding pinsalang idinulot ng lindol, lalo na sa mga infrastrukturang nagsisilbing haligi ng ekonomiya sa lugar. Nakakalungkot dahil yung bagong pier na bagong gawa para sa economic development ay nasira kaagad. At dito natin makikita na importante talaga yung mga infrastructure natin ay kayang mag-withstand ng mga malalaking earthquake. So isa rin yan sa mga titignan natin yung ating building code. Dahil dito, kinausap ng Gatchalian Block ang mga lokal na opisyal para sa gagawing rehabilitasyon kabilang na ang mga kalsada at mga paaralan. Mas importante para sa atin yung rehabilitation phase, lalo na nabanggit yung rehabilitation, mga basic infrastructure, kaya nga kinausap namin sila governor, sila mayor, lalo na yung mga tulay. Yung tulay, kalsada, yung government infrastructures, yung relocation, yung mga evacuation centers na nasira. Kasi yung mga tao takot na pumunta sa ilalim ng covered court kasi nasira daw. So we have to repair that. We have to make it standard na dapat maski na signal number 9 maka-withstand itong mga ganitong klaseng linog. No? Ipinunto pa ni Zubiri na sa harap ng ganitong kalamidad ay nararapat munang isantabi ang isyu ng politika. Ito'y upang magkaisaan niyang lahat sa pagtulong at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Lahat kami siguro nagkakaisa dito. Walang politika dito. Majority, minority man, anong grupo man yan, lahat kami nagkakaisa para makabigay po kami ng tulong sa ating mga kababayan sa Mindanao. Naniniwala naman si Tulfo na kailangang repasuhin ang kalidad ng mga infrastrukturang pinondohan ng gobyerno. Dapat anyang maiwasan ng mga substandard na proyekto at umano'y mga ghost project. Dahil dito'y minongkahin niyang imbestigahan ng Blue Ribbon Committee na siya ang chairperson ang kalidad ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ho natin lagpasan na yung mga klase ng trabaho na pinalasubas. We have to move forward by making sure na yung pondo na galing din sa mga tao nagagasa sa tama. Kasi may mga dadaanan kami, may mga school na medyo tinamaan. Meron din naman mga school na public school na matibay. So parang anong difference? May standard yan eh. So depende siguro sa contractor. Gayunpaman, nagpaabot ng 2.5 million pesos na tulong pinansyal ang Gatchalian Block sa General Santos City at sa lalawigan ng Sarangani. Nauna na ring sinabi ng grupo na handa nilang ibigay ang kanilang isang buwang sweldo bilang ayuda sa mga naapektuhan ng lindol. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sa ibang balita naman po tayo, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na umabot na sa tinatayang 150 milyong piso ang halaga ng pinsala sa General Santos Airport matapos tamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Narito report ni Cherry Light. Sa unang araw pa lamang matapos tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, pansamantalang isinara ang General Santos Airport. Dahil dito, mahigit 1,700 pasahero ang naapektuhan ng kanselasyon at pagkaantala ng mga biyahe. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, karamihan sa mga pinsala sa paliparan ay naitala sa passenger terminal building, partikular na sa mga nabasag na salamin at nasirang kisame ng pasilidad. Normally doon sa passenger area at saka doon sa tower. Konti lang naman sa tower, no, dahil operational na may tower. Sa laki kasi ng facilities, yung mga glass nabasag lahat, yung ceiling, yun normally ang naging problema. Sinabi ni Apolonio na inaasang maibabalik sa normalang operasyon ng mga commercial flight sa paliparan pagsapit ng Lunes, Hunyo 15. Ito ay matapos palawikin ng CAAP ang Notice to Airmen o NOTAM para sa pansamantalang pagsasara ng General Santos Airport mula Hunyo 10 hanggang Hunyo 14 habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni sa mga nasirang pasilidad. That's operational na yung commercial operations. Kaya lang, yung mga airlines kasi mag-a-adjust dahil unang-una na-disrupt yung mga flights.
siyempre, konti lang yung pasahero, kaya konti mo na yung flights na gagawin nila until sa such time mag-normalize na, doon mag-normalize operations. Dagdag ni Apolonio, itinuturing na force majeure ang insidente kaya patuloy pang sinusuri kung may pananagutan ang kontraktor sa mga napinsalang infrastruktura. Anya kung mapapatunayan ang pinsala ay dulot mismo ng lindol, ang kaap ang sasagot sa gastusin sa pagkukumpuni. May kapasidad na humigit kumulang 1,000 pasahero ang passenger terminal ng General Santos Airport na karaniwang pinaglilingkuran ng 12 flight kada araw. Samantala nagsimula na noong Hunyo 10 ang biyahe ng mga bus sa rutang Davao International Airport at Jensan Airport upang matulungan ang mga pasaherong naapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng paliparan. Kasunod nito, agad na inatasan ni Transportation Secretary Vivencio Vince Dizon ang Land Transportation Franchising Regulatory Board na maglabas ng special permits para sa mga bus na bibiyahe sa rutang Davao Airport, Jensan Airport. Irerekomenda ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng 50 piso kada kilo na maximum suggested retail price sa bigas na nakatakdang mag-expire sa Hunyo at 30. Narito ang balita ni Cresalyn Catarong. Upang manatiling abot kaya ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na hamon sa inflation at food security, inihayag ng Malacanang na irerekomenda ang pagpapalawig ng 50 pisong maximum suggested retail price sa bigas. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapalawig ng MSRP na nakatakdang mag-expire sa Hunyo 30. Nilinaw naman ni Castro na wala pang pinal na desisyon hinggil sa extension ng price cap. Anya, nakatakda pa itong dumaan sa pagsusuri ng National Price Coordinating Council bago isumite para sa pag-aproba ng Pangulo. Ang sabi po mismo ng DA, ng Department of Agriculture, ay magre-recommenda pa rin po sila ng extension of the price cap. At ito naman po ay titignan po natin at kung sasang-ayunan pa rin po ng National Price Coordinating Council at kung aproba ng Pangulo. Pero magre-recommenda po sila na extension for the price cap. Samantala, kinumpirma rin ng Malacanang na may mga rice retailer na iniimbestigahan dahil sa umunoy paglabag sa ipinatutupad na price cap. Sambit ni Castro, naglabas na ang DA ng mga abiso sa ilang establishmento habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon. Hinimok naman ng palasyo ang mamamayan na tumulong sa pagbabantay at pag-uulat ng mga paglabag sa itinakdang presyo ng bigas. So, sa ngayon po ay iniimbestigahan po to. Kaya po hinikayat natin ang mga kababayan po natin sa mga nakikita niyo po na umaabuso patungkol sa presyo ng bigas, ipagbigay lamang po ninyo sa kahit po sa amin dito at sa Department of Agriculture para po ito ay maimbestigahan at mapanagot na ang dapat na mapanagot. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresalyn Catarong, SMNI News. Handa ang Philippine National Police para sa pagdiriwang na ika-128 taon na araw ng kalayaan matapos mag-deploy ng mahigit 12,000 pulis at force multipliers sa Metro Manila. Narito ang balita ni Paul Montibon. Mahigit 2,000 pulis at force multipliers ang nakapwesto sa Metro Manila habang mahigpit na seguridad ang ipinatutupad naman ng Philippine National Police para sa pagdiriwang ng ika-128 araw ng kalayaan ngayong Hunyo 12. Inaasahan ang pagdagsa ng mga mamamayan sa mga parada, flag raising ceremonies at cultural presentations sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, tiniyak ng PNP na handa ang kanilang puwersa upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa buong pagdiriwang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., wala pang natutukoy na beripikadong banta laban sa mga aktibidad kaugnay sa Independence Day. Gayunman, nananatiling nakaalerto ang lahat ng unit ng pulisya bilang paghahanda sa anumang posibleng insidente. Saklaw ng pinaigting na seguridad ang mga pangunahing lugar tulad ng Rizal Park, Bonifacio Monument, Malacanang Palace, Senado, Kamara at iba pang kritikal na pasilidad. Naglatag din ang PNP ng standby forces na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng anumang hindi inaasahang insidente. Dagdag pa ni Nartates, tuloy-tuloy ang real-time monitoring, intelligence gathering at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na magiging mapayapa, ligtas at maayos ang paggunita ng bansa sa araw ng kalayaan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.